Game. Ayos. So yung tuturo natin yung basic ng sectioning. So ulitin natin, ginagamit ito sa lahat. Paggupit, pag-blow dry, highlights, reband, at saka perm. So basic nun, yun, profile. Hatiin mo yung gitna. Tapos, sa crown hanggang likod ng ear, separate. Pwede nyo ipitan. Yan. Tapos kabila. Ito pwede mo itong panoorin na langkat. Yan lang. Tapos separate mo yung likod. Yan. So sa gupit, sa blow dry, sa perm, highlights, lalo na sa gupit tsaka sa blow dry yung konti. So yan. Per section natin is yun. Horizontal. Usually 2 inches. 2 inches lagi pag nag-blow dry o nagupit. Horizontal ang tawag dyan. Horizontal per section. Saan ginagamit ang horizontal? Sa blow dry, sa highlight, sa gupit. So pag nagupit ka ng one length, yan ang panggamit. So usually pag nagugupit ka, kung ano yung section, dun din ang gupit. Gaya nyan. Bakit ka magda-diagonal? Yung section mo is one length. So horizontal. Paano yung gagamitin? Yan. So, kuha ka ng small portion, bawa sa gupit. Same lang din sa gupit at sa blow dry. Yan, sa gupit, kuha ka ng small portion. Yan, kung saan nakapwesto yung dito mo siya ikakat. Gaano kahaba ba? O, hanggang dyan. Pag gusto mo may konting layers, pwede mo siya iangat. Yan. Basta hindi siya dito, kasi dito siya naka-section. Pa-horizontal na diretso. So, hindi ka mahihirapan paggupit, ganyan. Same na din sa blow dry. Pag blow dry mo, dito mo rin siya hatakin kung saan siya naka-section. Yan. So, sunod naman dito, paggupit. Or dito. Naka-pattern siya. Kung ano dito, dito din. Ikaw na mag-adjust kung gaano kahaba, gaano ka iksi. Sa blow dry, ganun din. Same lang siya. Pwede mo siya dalawang section. Basta hindi siya papunta dito, hindi siya papunta dito. Dito siya nakapwesto sa kung ano to, dito din. Yan. Pwede siyang naka-volume, pwede rin nakababa. So yan yung tinatawag na horizontal sectioning. Foundation ng gupit, foundation ng blow dry. Kung ano yung gupit, ganoon din siya i-blow dry, papunta dito. Gets? So, hatiin natin sa gitna. Next naman natin section is diagonal forward tsaka diagonal backward. So yun, yung diagonal backward from likod ng ear hanggang sa gitna dito. Di ba Lara na ano ko ito kanina? Yan. Yan. So section natin. Diagonal back. Diagonal back. Back and front. Diagonal back. Yan. So yan yung sectioning niya. Usually ganyan. Ganyan lang natin. Ito ay ginagamit sa pagle-layers ng U-shape, B-shape. So ganun din. Ganun ka muna. Mamaya nakat. So ganyan din. Hindi mo siya pwedeng i-blow dry papunta dito kasi wala siya. Over-direct siya sa kanyang pwesto, no, sa sectioning. Kasi yung section niya dito From likod ng ear hanggang sa pinakagitna ng nape. So, kahit gupitin mo yun siya, hindi siya pwede papunta dito. So, usually, gugupitin mo yun siya kung ano yung nakapwesto sa dito. So, yan. Depende na lang sa'yo kung gusto mo medyo mas short to long, depende sa angle ng daliri. So, pag gusto mo U-shape lang, yan. Cut mo dito. Pagbagsak niyan, from short to long. Same din pag blow dry, gagamitin natin yung blow dry. Yan, pag nagbo-blow dry. Hindi mo siya pwedeng hatakin dito. Hindi mo rin siya pwedeng hatakin dito. Kung saan siya nakapwesto, doon mo siya hatakin. This one. Yan. Yan yung mga layers na short yung harap, mahaba yung likod. Depende na lang kung U-shape o B-shape. So, same din dito sa kabila. Ganun lang din siya. Pati paggupit. Pati pag blow dry yan. Diyan siya i-blow dry. Yan.
Yan ang ginagamit sa layers ng forward graduation, yung mga gradual layers na medyo mas short ng konti yung sa harapan. So next natin is diagonal. Reverse naman to sa isa, diagonal forward ang tawag. So diagonal forward is mag-start siya dito sa nape, mga 2 inches na falling dito sa may nape. Kasi yung ulo natin may pababa yun itong buto bago bumaba. So yan, mga 2 inches. Sakto din dito sa pinakakanto. So sa gupit at saka sa blow dry, same lang din. So yan. Ito naman adjustable. Pwede mo yung sobrang sharp, mataas, tas sobrang baba. Depende lang pag yung gupit is very short sa likod, tapos very long sa harap. Yan ang diagonal. Yan. Diagonal forward. Ba't siya tinatawag na diagonal forward? Kasi nakasentro siya papunta sa harapan. Pag ganun. So, yan. Same lang din, pag gugupitin mo, di ka pwedeng gumupit ng papunta dito. Dapat nakabase siya kung saan yung pwesto ng ginawa mong section. So, yan. Pa-slide siya ng konting pa-diagonal back. Ito din, naka-diagonal back. So, makikita mo, ganyan, from short to long. Ito naman ay kabaliktaran dun sa kaninang diagonal forward. Next likod, mahaba yung harap. Usually, ginagamit to sa one-let bob, mga concave bob. Yan. So, yun. Pag blow dry nito, ganun din. Kung ano yung pwesto dyan, ganun mo rin siya i-blow dry ng brush. Hindi siya pwede dito, hindi siya pwede dito. Basta naka-angle dapat sa section mo yung blow dry. Gets? So, yun. Focus tayo sa blow dry. Basta yun yung sectioning niya. Pag ganun yun siya, tapos pag ganun yun dito. So, sa sectioning naman, yun, tiyatabi natin. Lagi pag nagbo-blow dry kayo, lagi yung titignan kung anong gupit nung customer. Kaya usually, nagmamasid talaga kayo kung ano yung gupit niya. Diba? Pag layers, matic yun, naka-diagonal forward, ay back yun. So, pwede mo siya i-V-shape agad. Pahatak pa ganon. Mas makukuha mo yung agad yung shape niya. Pag ganon yung section, tapos dito pag ganon din, finish na. So, sunod natin yung elevation. Mahalaga yun, yung elevation sa pagbo-blow dry. Nakuha na natin yung sectioning. Elevation naman. Ano yung elevation? Yung elevation kung gaano siya kataas, degree yun. Nakukuha na yan sa pagugupit. Bawa, mag-one line tayo. Ano muna natin? Horizontal sectioning muna natin. Yan, horizontal sectioning. So, ito. Upuan. Upuan. So, gaya nito, gagawa tayo ng horizontal sectioning. Gagawin natin is one length. Yan. Gagawin natin is one length. Meron yun siyang tinatawag na elevation. Ano yung elevation? Nag-start yan ng 0. Pag 0 lang siya, walang layers, kakat mo siya ng 0. Blow dry mo yun siya ng 0 din. Pag mo siyang ilip, nababa lang lahat, kinisin mo lang. Meron namang, saan ginagamit yon? Ginagamit yon pag ayaw ng, kaya lagi kayong nag-communicate sa kliyente. Ma'am, gusto niyo ba na may volume o wala? Second nun, titignan mo yung buhok kung nababagay mo siyang i-volume o i-flat lang. Bawa, ganito nito kay Kati. Manipis yung buhok. Matik yan, i-volume mo. So, doon papasok yung elevation. Yung elevation naman, yung gupit, yan. 0, tapos 1 finger dip. Yan, may konting layers. Pangalawa niyan is 45 na. 45 degrees. Sunod niyan is 90. So, nakatutok na siya. Letter L yan, 90. Sunod niyan is 100. Yan. 80 na. Ibig sabihin, grabe na yung volume gagawin mo. Lalo na pag layers na gano'n, yung matataas. Yan. Ganun mo siya i-blow dry. Pag sobrang kapal yung buhok, tapos one length,
gagamitin mo yung 0 o kahit 20 degrees. Ganon lang yung blow dry. Ganito yung positioning ng blow dry niyan. Ginagamit to sobrang kapal na buhok. Di ba pwede i-volume yung makapal na buhok kasi larong kakapal. Oo, nagbe-base yun. Oo. Ganyan lang. Baba mo lang siya ng ganun. Naka-elevate na siya ng konting-konti sa brush. Hindi mo ito masisiro kasi may ano to eh. May elevation yung brush. Pag ganun lang. So pag normal na blow dry, po 45 nyo lang siya. Ang gagawin nyo, from roots talaga. Ang paghawak ng roots para mag-blow dry, amaya ko na yan. Sige. Yan yung positioning niya. Nagets mo, Kat? Amaya panoorin mo para mas maintindihan mo ng matindi. So, yung ginagamit lang naman dito sa blow dry natin is, yun nga, nagbe-base tayo sa haircut. Pangalawa, magbe-base ka sa sectioning. Pangatlo, magbe-base ka sa elevation. Lagi yung tatandaan, tatanungin nyo lagi yung customer. Gusto may volume. First yun. Pangalawa, titignan mo rin yung buhok kung manipis o makapal. Pag makapal, matik yun, walang volume. Kasi sino ba naman, ang kapal nga ng buhok mo, tapos papakapalin mo pa. Pero pag manipis ang buhok, pwede mong isa-suggest, ma'am, gusto mo lagyan natin ng konting volume. Basta lagi mong, kung ano yung pinapromise mo, syempre, yun ang lalabas. Oh. Tsaka consistent. Diba, sasabihin mo, mag-blow dry ka ng may konting volume, gagamitan mo siya ng 45 degrees. Sa lahat ng blow dry, 45 degrees. Hindi yung dito, naka-45. Pagdating dito sa tuktok, nakababa na. Magkaiba yung result. Diba pag 45, makikita mo yung buhok pag 45, naka-45 siya, nakaganyan. Nakakalagitnaan yung tayo. Patayo siya. Ito yung 30. Yan po. Ito, ay 90 pala to. Ito 45. Yan. Ito 90. 90 degrees yan. Kaya pag nag-blow dry ka na 90 degrees talaga. Lahat yun. Ganyan. So yun. Yun yung elevation ng blow dry. Pati ay, ano yun yung process ng pag-blow dry. Sectioning, tsaka elevation. Dalawa lang yan. Kabisaduhin mo lagi yung sectioning. Titignan mo yung gupit. Yan pala yung gupit. Alam ko na yan, diagonal, back. Ganito yung sectioning yan. Hindi ka na maliligaw. Pag sabi, one length ang gupit. Alam ko na yan. Horizontal yan yung sectioning. Horizontal lahat. Yan. Pag bob, diagonal forward yan. Ganito yan. Papunta sa harap yung sectioning. Yan. Yan agad. Kuha mo na agad. Diagonal forward. Yan. Paano mo siya hatiin? Dito ka mag-blow dry. Saan siya nakapwesto? Yan. Dito mo siya hatakin. Pag ganon. Bob. The other side. Hindi siya pwede doon. Hindi siya pwede dito. Kung saan naka-section. Yan. Diba? Gets na. Tapos, paggamit naman ng Deadman, start natin. Hindi kasi ito basa eh. Section natin siya ng... Lagay mo nga ng girl? Babaan mo? Init? Lagay natin siya ng horizontal muna. Palagay natin 1 length yung gupit. Yan. Yan, 1 length yung gupit. So, gagamit tayo ng Denmark. Yan, ipalagay natin, naka 1 length haircut. Gagawin natin section sa blow dry is horizontal, diretso lang. Yung paggamit ng Denman, ipapasok nyo bago nyo iangat. Diba? Pwede siyang hatiin, kakasya to. Hiwalay yan, pwede siyang ihiwalay. Yung proper. Pag ganun siya, pababa. Pasok niya sa pababa, saka mo siya ipataob paangat na may konting force. At wag na wag mong hayaang mahila yung ulo ng kliyente ng ganyan. Hayaan mo yung brush at saka yung blow dry ang magtutuwid ng... Kasi pag susunod yan siya pag natutuyo. So pag hindi siya susunod, yung unang tutok mo, wag mong hatakin agad.
Unang pasok, pag ano, no? Parang papasok ng konti, ganyan, hawak. Pababa siya. Saka mo siya ipaangat, pag ganun, para mahatak. Tutukan mo siya ng blow dry na may konting force. Baba mo, saka suklayin mo. Sunod mong hatak dyan, susunod na yan. Na walang force. Hindi yung paghawak mo, hilain mo agad. Mahila talaga yung buhok. Naka second set yan lagi. Hindi siya unang hatak, hila agad. Unang pasok, angat. Tutok, paslide yung blow dry. Hindi siya medyo matigas. Ibaba mo, tsaka suklayin mo. Para nakapile. Pag sunod hatak, tsaka mo hatake na. Hindi na yan sa gagalaw yung ulo. Kasi distracted yun eh. Nakaganon yung ulo mo. Kaya dapat malinis na gawa and then relax yung customer. Gets? Pasok, angat, tutok ng blow dry, baba, suklay. Pasok, angat, hila. O, yun. Sunod, ganun ulit. Pasok, angat, tutok, baba, suklay. Pero pag medyo manipis lang at di naman siya lumalaban, pag ganun mo na medyo susunod, pwede mo na i-diretso hanggang baba. Tapos pag blow dry naman, gamit nyo na ang brush. Ang technique naman, kung nagpo-45 ka, lagi din yung buhok, suklay mo, nakaganito. Pagpasok sa ilalim, ikot para mag-volume. Pag gano'n ang brush, konting twist. Pagpasok, yan. Pagpasok, konting twist, may volume na yan siya. Tsaka mo siya atake ng 45. Same lang din sa 90. Pagpasok, ikot ng konti para papasok yung buhok na pa-elevate. Tsaka mo siya atake ng pa-90. Ganon din. Sige, next na lang.